So, magandang araw. Gagawa tayo ng video. So, tong video na to is about lang to sa numbers game. Tsaka pagka tumatanda ka, magkakaroon ka pa rin ng maraming options. Pagka marami kang pera. Tsaka, nabanggit ko na to sa FB ko yung kapangyarihan ng lalaki sa pag-a-approach. Dati kasi, nag-numbers game din ako, pero hindi ako nag-a-approach dati. Umasa ako sa online, tsaka yung mga kaibigan sa kaibigan, mga ganun, mga connection lang, social circle tawag nila nun. Tapos yung kaibigan ng kaklase ko nung college, minit ko yung babae, tapos yun, one day lay yun, yung mataba. So dun lang ako umasa dati, pero hindi ko pa ginagawa yung pag-approach. Ngayon ginagawa ko yan, tinatry ko pag-approach. Ngayon ko lang na-realize to, nakapangyarihan talaga ng lalaki sa pag-approach talaga. Actually, kasi sa pag-approach, nasa dominant side ka na yan. Alam ko nabanggit ko na yan dati pag nag-approach ka na ano. Pero ito, yung perspective nito, yung point of view mo sa'yo. Kasi yung dati nasabi ko parang weaker side. Sabay biglang napaisip ako ngayon. Sabi ko nasa dominant side din pala yung pag-approach kasi ang mangyayari magbibigay ka lang ng opportunity tapos take it or leave it. Kung gusto ng babae or ayaw. Now, depende pa rin yan sa mindset mo, di ba? Kung tinikit mo na personal yun, yung kuwari na-reject ka, nag-e-expect ka ng positive result. Pero kung hindi ka naman nag-e-expect, ine-enjoy mo lang yung proseso. Kasi nga, point of view mo, opportunity lang naman eh. Tsaka kada rejection naman is kada no, papunta yan sa yes. Kung nagtatry ka. So, dati marami rin ako na-meet, di ba nabanggit ko na yan, parang almost 60 na. Kasi nga sa mga social circle lang yun. Pero yung approach talaga, hindi ko siya ginawa. Sa bar ko siya ginagawa, yung approach. Yung cold approach, ginagawa ko yun sa bar dati. Kuwari may nagsasayawan dyan, tapos lalapitan mo. Cold approach na rin yun. Tapos konting usap lang. Tapos yayayain mo na umuwi, ganun. Pero dati, ine-enjoy ko lang dati yung sayo. Yan, nagyayaya yung kaibigan ko. Tapos, yung niyaya nila yung dalawa. So, nag-inuman sila. Tapos, nung mag-a-action na, ako yung pinili. So, hindi ko na alam kung ano ba nasa isip ng babae. Bakit ako pinili. 2 beses to nangyari Pati yung isa pang pro, yung walker. So, parang nangyari nun, group 6 lang. Ngayon, minamaximize ko yung cold approach. Tsaka, yung money game. Ito pala ang kapangyarihan ng lalaki. Money game talaga. Kasi biruin mo, naisip ko pag dumami pala experience mo sa babae, ang mangyayari niyan is parang tingin mo na lang talaga sa kanila, Kifi. Now, medyo harsh to pag naririnig mo na lalo na pag sa mga babae na makakarinig dito. Na, ibig sabihin, produkto lang kami for pleasure. Lagi mo maririnig yan. Pero totoo talaga yun talaga yung silbi. Lalo na kung mahal mo sarili mo, nagagawa mo naman yung pag-aalaga sa sarili mo, fitness, health, finances. Tapos meron ng washing machine dyan na ilalagay mo na lang yung damit mo. May microwave na rin, may vacuum cleaner. Huwag ka lang mag-alaga ng halaman tsaka aso. Okay na yun kahit ikaw lang mag-isa Actually, kung titingnan mo siya na malakas ka pa, tapos healthy ka naman, merong convenience na ng microwave, merong convenience na air fryer, merong convenience ng washing machine, isasampay mo na lang. So, ano pang hahanapin mo, di ba? Kasi maraming lalaki kasi naghahanap ng pagmamahal external Kaya nga pinopromote ko sa FB page ko yung, tsaka dito rin yung self-love na self-love. Kasi pagka, once nagkaroon ka na realization, parang, teka, parang hindi ko talaga kailangan ng babae. Yung kifi lang talaga nila. Promise, yun lang talaga yung maa-addict ka, di ba? Ito maging maging totoo tayo dito, di ba? Ano ba purpose ng friendship first simp? Yung mga nakikipagkaibigan sa babae.
Dahil gusto nila validation. Isa na rin yun, pakikipag-usap. Now, kung nandito ka na sa kamalayan, ano mapapala ako sa pakikipag-usap ng babae? Hindi ko naman mabibembang yan. Diba? Ba't ka makikipagkaibigan sa babae? Hindi mo naman mabibembang yan. Now, pagka nandito ka na sa kamalayan, magiging madamot ka na sa attention mo. Pati sa mga tao sa labas. Di mo na gusto makipag-usap kasi ubusin oras mo. Tapos di ka naman pepera, hindi mo naman mabibembang. So, sa lalaking perspective, parang mahalaga lang sa lalaki. Pera at bembang lang talaga eh. So, kung bembang lang gusto mo, pucha, kuwari, lumabas ka dyan, i-approach mo yung gusto mo. Ganun na lang gawin mo, mag-numbers game ka. Magbigay ka ng opportunity. Pero hindi naman yung para kang simp na gigil na gigil. Everyday ka lalabas para sa kepyas, para mag-approach. Hindi ko sinasabi yun na gawin mo lang yung natural na ginagawa mo pang araw-araw. Kumari, pumunta kang palengke. May nakita kang babae dyan. Nagandahan ka. Approach mo. Pumunta ka sa mall. May nakita kang babae, nagandahan ka. I-approach mo. Ganun lang. Ganun lang ginagawa ko. Paglabas ko ng trabaho, sa bus stop, may college student dyan. Na-approach ko. Yung nagpagupit ako last week, 3 weeks ago. Nandun ako sa bus stop, kumakain ako ng chips. May dumaan na college student. Tinawag ko. Kinausap ko, ayaw, nagmamadali. Ganun lang, hindi yung sasadyain mo talaga na para ka talagang simp. Tapos, unahin mo yung pera. Hindi rin ako nagsisi na natapos ko rin tong college ko kasi sabi ko, wala na ako alam ibang gawin eh. So, kung saan ka na lang talaga magbe-benefit basta pumaldo ka. Kasi yung pagpo-pro, yung mga walker, gagawin ko rin naman talaga yan eh. Now, realistic din naman ako. Now, may balak ba ako makipag-companionship ng long term? Meron siguro. Meron din. Kasi inisip ko tatanda rin naman ako. Hindi naman ako yun talagang pero sa pag-aanak, parang 100% wala na talaga akong desire mag-anak kasi ubos oras lang eh. Na-open ako sa companionship, kaya nga nag-a-approach ako for the sake of FUBU. FUBU talaga main reason ko, tapos i-upgrade mo na lang. Kasi pag nag-approach ka, nasa dominant side ka na niyan eh. Yung direct ka, yung sinasabi ko parati sa inyo, na unang meet nyo pa lang, wag mo nang igala-gala yan or makipagkwentuhan ng kabulshitan. I-test mo na yung sexual attraction niya, i-flirt mo na. Kunwari, uy, ang ganda naman ng lips mo. Parang gusto ko halikan yan. Bango mo. Pamoy nga. Yung mga ganun. Parang mga simpleng manyak. Now, test lang yun Test lang yun sa babae kung talagang gusto ka. Tsaka mo nayayain kung nagre-reciprocate naman. Now, ganun yung... Dati kasi, hindi ako nagpa-flirt talaga eh. Direct talaga yung ginagawa ko. 'Di ba nag-o-online ako dati sa MySpace, Facebook, ganun. Tapos merong babae rin, minessage ako. Kwento ko na sa inyo yun eh. Nakita niya yung picture ko sa college, book. Tapos may cellphone number doon, minessage niya ako. Kita kami saan ba kami nagkita nun? Recto ata yun. Kasi taga FEU yun. Recto. Tapos kumain lang kami sa Jollibee, spaghetti. Tapos, niyaya ko na ng check-in. Sumama naman siya nun. So, parang one day lay lang din yun. Unang meet mo. Sa direct approach kasi, mababa yung body count ko. Pero mataas yung percentage ko na unang meet talaga na bebembang mo na agad. Kasi nag-direct ka eh. Tsaka attractive pala sa babae yun. Magiging dominant ka. Now, ikaw may control niyan. Kuwari na one day lay mo yung babae. Ikaw yung may control niyan kung gusto mo ipagpatuloy or hindi. Di ba mayroong mga ibang lalaki, after niya ako mabembang, di na siya nagparamdam. Yun, ganun yun. Kasi pag nanliligaw ka, friendship first, hindi ka dominant side nun eh. Parang passive yun eh. Parang parang hindi ka lalaki kasi, gusto mo nga yung kepyas niya. Ba't ayaw mo sabihin ng direkta, di ba? So, parang nangyayari, category sa'yo ng babae, friend lang talaga. Pwede kanyang gawing boyfriend or asawa pa nga, di ba? Pero walang respeto yung babae sa'yo kasi nga, hindi ka dominant. Sinabi na nga yan ng mga player eh.
what you start, you finish. First impression last. So kung ano yung first impression mo sa kanya, niya sa'yo, yun na yun hanggang i-maintain mo. Kaya nga, positive rin naman yan direct approach na yan, tsaka numbers game. Kasi, numbers game, bakit mo ginagawa to? I-approach mo, ito yung tinatawag kong dumpster diving dati. Nung sinabi ko sa inyo, kung sino yung mga kumagat sa inyo, patulan nyo. Kasi, yun yung high attraction. Ibig sabihin, high interest pala, high interest. Yun yung sinasabi ni Locario na high interest. Pagka magna-numbers game ka, swipe, gawin mo lahat ng avenue. Mag-swipe ka, i-download mo lahat ng dating apps, apat, kung ilan pa man yan. Tapos swipe ka. Tapos sa real life naman, papasok ka sa trabaho, may nakasalubong ka dyan sa daan, sa jeep. Yung katabi mo, nagandahan ka, kausapin mo. Tapos hindi mo naman need kilalanin, alamin mo lang yung pangalan, tapos bigay mo na yung intention mo na magkita pa kayo uli. Ganun lang. So, ang kagandahan kasi sa numbers game is maghahanap ka ng gusto ka. At the same time, gusto mo rin. Kaya nga numbers game, ibig sabihin, maghahanap ka ng babae na gusto ka at gusto mo rin. Nasa iyo nga ang kapangyarihan kasi mag-a-approach ka, di ba? Tapos yung direct approach, yun yung pangsala mo sa mga time wasters, tsaka yung mga attention seeker, yung mga ubusin oras mo, tapos date, gala-gala. Yung direct approach, sasabihin mo yung intention mo, i-check-in mo na agad yung babae. Or sasabihin mo kung bold ka talaga, gusto kitang bembangin. Sabihin mo ganun, di ba? Girl, gusto kitang bembangin. Yun yung sinasabi ni Haring Manggi, yung ganun galawan, di ba? Lupay-pay ka sa akin, girl. Di ba, ganun pa si Haring Manggi. So, ang game naman doon, masasala mo agad yung babae kung gusto ka or hindi. Kasi ang sagot lang dyan, yes or no eh. Paano ko sinabi niya, bebembangin kita? Ang bilis naman. Alam mo na. 'Di ba? Alam mo na, hindi ka gusto. Kasi yung numbers game, hindi pa naman din sure yan eh. Nag-numbers game ka, o pumayag nga siyang magkita kayo, hindi mo naman sinabi yung direct intention mo. Wala rin, nagsasayang ka lang ng oras. Kaya mas maganda, combination yan, numbers game tsaka direct game. Tsaka at the same time, nakaka-focus ka. Pag nasa dominant side ka, hindi ka emotional dyan eh. Base to sa experience ko, na-achieve ko yung goals ko. Kasi focus ka sa ginagawa mo eh. Hindi mo binabago sarili mo para magustuhan ka tsaka i-please yung babae. 'Di ba? Wala ka sa emotional side, pure logic. So mangyayari sa niyan, ma-achieve mo yung goals mo at the same time papaldo ka, 'di ba? Na hindi rin ako nagsisi sa ganito nangyari sa akin kasi biruin mo, hindi 4 days lang ako nagtatrabaho. Tapos single. Di rin ako naiinggit dun sa mga may mga asawa at anak kasi sa point of view ko to now iba-iba naman tayo. Minsan nakahawa nga ako sa mga lalaki may anak eh. Sabi ko, buti na lang talaga. Hindi ako nag-anak, wala akong anak. Kasi biruin mo tong mga to, kayod kalabaw. Hati nga sila ng babae dahil nagtatrabaho rin yung babae. Pero ganun pa nga rin, under-servidor ka. 'Di ba? Stressful pa rin talaga pag may anak. Stressful pa rin talaga yan. Yan yung sinasabi na hindi sinasabi ng mga pamilyado at may anak. Now, paano ko yan nalaman? Siyempre nakikita ko sa loob ng pamilya, siguro naman lahat tayo may nanay at tatay. 'Di ba? O nanay lang. Mas lalo na sa single mother, 'di ba? Kung nanay lang kasama mo, kitang-kita mo talaga yung hirap, 'di ba? So, ganun din yung expectation mo kung naging nanay ka or tatay ka. Ganun sasapitin mo kung ano yung hirap ng parents mo, ganun din dadanasin mo, di ba? Paano kung bata ka pa, 20, nakabuntis ka, tapos nagpakasal kayo, diba? Hindi mo alam tong game na to. O yari ka, mahirapan kang umasenso talaga.
Na pwede ka pa rin makaalis sa kahirapan, pero tangina, walang tulugan talaga yan. Todo hassle ka talaga yan. Pipiliti mo, pepersahin mo. So, napansin ko rin naman yan eh. Biruin mo, sa paglalaki ka, advantage mo talaga yung numbers game tsaka approach. Yan yung kapangyarihan eh. Tsaka money game din. Biruin mo tong story ni Maiko tsaka ni Patrick. Biruin mo si Patrick, may asawa na. Si Patrick that time was 24. 24 siya or 22. Kasi ngayon parang 24 ata si Patrick. Yung babae yung matanda, si Maiko 33. So, kaya ganun treatment niya dun sa lalaki kasi yung lalaki palamunin under silbidor. So, dahil may pera tong lalaki, hinuhututan niya yung babae. Equal exchange nga, di ba? Saan side gusto mo? Sa palaasa? Or na-underin ka? Or dun ka sa dominant na ikaw pumaldo? Mas pipiliin ko yung papaldo Kung ako pipiliin, kuwari mayaman ako, mas pipiliin ko yung side na yun. Kasi ayoko talaga umasa ng money side talaga. Ng perspective ko lang yun. Kasi marami na ako nakitang ganyan eh. Na tangina, nawala ng bahay, kautang-utang, tapos naghiwalay sila dahil hindi na matiis ng babae dahil walang trabaho yung lalaki. So iniwan yung lalaki. Iniwan na rin yung anak sa lalaki. Tangina, napilitan yung yung lalaki magtrabaho, diba? Palaasa mahirap pagkapalasa ka. Once kasi naiiwan ka ng inaasahan mo, kawawa ka, diba? Tsaka pag palaasa ka, kontrolado ka ng inaasahan mo. Utos-utusan ka, hindi ka makahindi kasi pinapakain ka diba? Pag hindi ka humindi ka, papalayasin ka. Ganun lang yun, diba? Ang may control talaga yung may power talaga. Kung sino yung nagpro-provide. So, kung ikaw nagpro-provide, gagawin niya lahat, di ba? Parang katulong mo yung babae. Ganun din yung under servidor ng mga lalaki. Na So, mabalik tayo sa usapan. Sinegway ko lang yan para alam niyo yung side ng mga under servidor. So, mabalik tayo sa usapan na kapangyarihan ng lalaki ang pag-approach saka pera. Yun, di ba nga si Patrick, umuupa pa ng mga walker. Pinakita ni Maiko yun, yung booklet ni... May booklet si Patrick, di ba? Iba-ibang babae daw inuupahan. Biruin mo yun, May asawa na... Alam ko hindi lang naman siya gumagawa, Maraming pamilyadong under servidor na umuupa talaga ng walker. Nawa ko gagawin ko rin yan, yung pag-uupa ng walker. For the experience and fun lang. Hindi naman talaga yung hayok na hayok. Kasi may experience naman na ako simula 21 or 19 ako Hanggang tumanda ako ngayon. Bira lang naman ako mabakante. Kakaroon pa rin ako ng pusi kahit papano. Once a year, twice a year. Tatagal lang siya ng 3 months, ganun. At least meron, di ba? Hindi ka nababakante ng 3 years, 4 years, 5 years, mga ganun. Umabakante man ako 2 years, 1 year. Ganun lang. Tapos, mahirap tumagal Mahirap patagalin talaga relasyon sa totoo lang. Kasi iba-iba kayo ng expectations Kasi pagka hindi sumusunod talaga yung babae, i-dispatch ako talaga yan. Hindi ako nangihinayang kahit pa sabihin mong bata yan, 22, 23. Kasi ka-LDR ko 23 yun. Yung ka-FOBO ko na last 22 yun. O yung last year, biruin mo sa almost 2 years ko na nagstay dito, nakatatlong chicks ako. Diba? Ngayon, empty ako, diba? Kasi, mas pipiliin ko na single kaysa yung hindi ka sinusunod, diba? Kaya, inuuna ko rin dito yung money game. Kasi, pag pumaldo ka, sitting pretty ka na lang, diba? Tapos, magugulat ka, lalabas ka na lang, uupa ka ng walker, bibili ka ng motor, bibili ka ng kotse, brand new na kotse. Siyempre, ihulog mo sa bangko yun. Hindi wise na i-cash mo yung kotse kasi
By the time na nabayaran mo na yun, nasulit mo na yung pera, napaikot mo pa. Bibili rin ako ng relos na speed timer na 27, 27K yun eh. Yung mga ganun, yung mga pamporma. Tapos feeling fresh ka, 'di ba? Kasi pagka yung suot mo, komportable ka, 'di ba? Parang nakakadagdag confidence niya. Sini rin pala. Yung nagagawa, ang dami nagagawa na, ngayon ko lang to na-realize talaga na pag marami kang pera, ang dami mong freedom talaga ang dami mong choices para sa sarili. Tapos yung mga hindi mo dati nabibili, mabibili mo na, magugulat ka. Tapos hindi ka na naman magiging masaya. Gaya ko, 'di ba? Parang nakakabili na ako ng mga shades diyan. Bumili ako ng 4. Hindi ko na dinagdagan hanggang doon. Rotate ko na lang 'yon, palitan. Sapatos ko dalawa lang, hindi ko naman kailangan ng 3. Basta ginagamit mo lang talaga siya. Tapos mindset ko ngayon, gagamitin ko talaga ng sagad-sagad yung gamit. Tapos pag nasira, tatapon ko na. Kuwari, bumili ako niya, Seiko na yan. Kasi gustong-gusto ko talaga yun, yung speed timer na yan. Na pagka nagkapera ako dito na lang ako bibili. Although mahal dito parang 30 plus, 39 or 36. 10K difference dyan. Pero, mas maigi na yun kaysa umuwi pa ako dyan, di ba? Tapos bibili ka ng ganun, mahal pa masahe. Ganun din. Dito na ako bibili. Tapos gagamitin ko yan, sagad-sagad talaga. So, biruin mo pera, unahin nyo yan. Panoorin nyo yung last na video ko bago to. Money game. Diyan nakabase lahat. Respect, freedom mamili, hindi ka makontrol ng tao, makakabili ka ng maraming walker, magiging attractive ka sa mga babaeng, mga kapuspalad, mga tapos mga babae na college degree, diba? Yung mga kolehiyala, bibili mo na sila. Yung dati mong inaasam-asam na pussy na fresh, mabibili mo na sila ngayon ng 1K. 1K na lang sila ngayon. Biruin mo yung mga kaklase nila nagpapakasimpa sa kanila. Hindi nila alam yung kaklase nilang babae nagbebenta ng kepyas, 1K. Diba? So, hindi talaga worth it talaga na bigyan ng oras. Magbigay ka na masyadong oras sa mga babae. Kaya sinishare ko sa inyo yung game na to through my experience to, na makaka-focus ka talaga sa goal mo. Na matatapos mo yung college degree mo, makaka-abroad ka, kagaya nung ginawa ko, di ba? Tapos yung mga ibang lalaki dito nakapag-focus na sa business, na sila nagpapatunay dito. Kasi yung babae nagsasubmit sa iyo sa numbers game tsaka sa direct game Dominance kasi yan Once na ginawa mo yan, nasa upper position ka na yan, respected ka ng babae. Yan yung naranasan ko, di ba? Iniiwan ko sila. Kada uwi ko ng Pilipinas, nagkakababae ako. Tapos after 3 months, iiwan ko sila. Kasi unahin ko talaga to pera to So, nangyayari is, sila yung nagme-message talaga. Talagang i-hold nila ako, di ba? As in, nagpapadala sila ng picture parate. Alam mo na kung ano yun, di ba? Video na kung ano-ano. Everyday yan, papadala ka ng ganun. Na Tapos sabay i-update ka. Sila yung magme-message sa'yo talaga. Now, 2 beses ako nagka-LDR hanggang nag-fade lang din talaga. Kasi nga, syempre, pag may nag-growth ka talaga, may maiiwanan ka talaga, di ba? Na hindi talaga pantay lahat. Kasi kunwari, kagaya ng ex ko, yung ka-LDR ko ng almost 2 years. Dinispatch ako yun kasi hindi tumupad sa usapan. Pero hindi ko nasasabihin kung ano yung pinag-usapan namin nun. Kaya dinispatch ako siya. Kasi naglalagay ako ng strike sa tao tsaka sa babae. Hindi lang to sa babae, pati sa mga katrabaho ko. Mga katrabaho ko na, eto bibigyan ko to ng tsansa. Sabay, pag inulit pa uli, wala na, invisible na, hindi ko na kinakausap talaga.
Doon sila bumabait. Pero wala na, hindi ko na rin talaga kinakausap. Casual na lang talaga. Ganun ako na tao eh. Nagtitest ako ng tao talaga eh. Na ano eh, kinakat ko sila agad-agad. Nasasabihin nila, paano yan? Ikaw na lang mag-isa. No, gugustuhin mo ba na may kasama ka na pabigat? 'Di ba? Tsaka niloloko ka, sinungaling sa'yo, 'di ba? No, hindi ko naman sinasabi sinungaling yung mga naging ex ko. Dahil mabait naman sila sa akin. At truthful naman sila. Ang hindi lang, meron lang talagang hindi na pagkakasunduan. So, yan yung advantage ng lalaki talaga. Money, tsaka pag-approach. Biruin mo, babae. Biruin mo kung walang simp, isipin mo yung side ng babae 18 to 25, prime age nila, kumukupa sila. Pagka 26, nandun na sila, nasa online. Kasi sa real life, walang nag-a-approach, promise. Sa real life, konti lang yung lalaki nag-a-approach. Kaya nga sinishare ko na to sa inyo para i-exploit nyo to eh. Walang nag-a-approach sa real life. Wala. Biruin mo, paano yung mga 27? Tumatanda na lang sila. Biruin mo, etong mga nandito sa online, tapos pag tinitingnan ko sa Facebook, tangina single pa rin, 26, tapos tumatakbo na yung oras, yung panahon, 27, 28, 29, patay, danger zone. Ang bilis tumanda, ang bilis mag-depreciate talaga ng babae. Ang bilis nila mag-depreciate. Tapos, syempre, aasa na lang yan sa online. Eh, ano asa mo sa online? Puro hook up lang naman lalaki dyan eh. Lahat ng lalaki sa online, walang seryoso dyan, bihira lang. Meron seryoso dyan, simp. Pero ano asahan mo sa simp, di ba? Meron bang mayaman na simp? Siguro meron. Marami rin, kahit papano. Pero hindi nila gusto yun eh. Hindi naman gusto ng babae yun eh. Gagamitin nila for sure. Pero yung sexual attraction, yung papahitin, hindi. Kaya nga simp yan eh, mga average looking yan. Tsaka pangit pa yung iba, di ba? Hindi nila magugustuhan yan. Tapos real life, walang nag-a-approach. Kawawa talaga yung babae. Kaya nga ano eh, mas gugustuhin ka na rin talaga lalaki. Tapos yun pa, hindi pa sila makakapag-anak pagka 30 plus na sila. Mahirapan na magkaanak. Eh lalaki kahit 40 ka, 50. Basta tinitigasan ka eh. Kakaanak ka, di ba? So, sa endgame talaga, pansinin mo yung mga nerd na yumaman. Sila Andrew Tate, Bugoy na Koy Koy. Di ba? Yung mga nerdy na ano. Yun, yung Pumaldo. Yun yung nakakapili ngayon, di ba? Kakaroon na chicks. Kahit sabi mong beta box, di ba? Alin na maging beta box ka, di ba? Kaysa naman yung ikaw aasa sa pera. Tangina, biruin mo, mani-mani lang yan. Hindi ka na affected na inflation. Kahit sabihin mo 500 yung karne. Kung pumapaldo ka ng 300 to 400k a month, nako, hindi ka apektado ng 500 na karne. Hindi ka apektado. Di ba? Maapektuhan lang dyan, paycheck to paycheck na kumikita ng 20k a month. Eh kung kita mo 300k to 400k a month, di ka apektado niyan. Nakangiti ka lang parati, di ba? Less stress. Kaya yung unahin nyo talaga yan, yung money game na yan. Sabay nyo na yung pag-approach para at the same time nagkaka-experience kayo. Di ba? Kaya ako naman na-maximize maraming na-meet dati kasi nagbabar ako, social circle. Social circle, malaking ano rin yun eh, pag college ka. Tsaka sa mga katrabaho mo, pag early 20s. Yung hindi pa sila napapouch. Kasi meron pa mga ilan-ilan na 21, 22 na nagtatrabaho na hindi pa, wala pang boyfriend eh. Tsaka hindi pa kasal eh. So yun, na-exploit ko rin yun, yung mga first 20s ko nung nagtatrabaho pa ako. Tsaka social circle nung college. So paano, yun lang siguro, 30 minutes, peace.